Isa lang ang Quezon Memorial Circle sa mga lugar sa 16 na bansa kung saan itinayo itong World Peace Bell. Taon-taon dito inaalala ang mga usaping pangkapayapaan mula sa mga rebelding Moro hanggang sa New People's Army. Pero kasabay ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, may magkahalong panawagan para tapatan ang puwersa ng China o lutasin ito sa mga mas mahinahon na paraan. Sa paggunita ng National Peace Month, nakikisabay ang iba't ibang mga embahada na patuloy na tumutulong maghatid ng kapayapaan sa mga lugar na dating naapektuhan ng mga labanan gaya ng Mindanao. They are involved. Yung consensus, yung constituency building is not built on the local perspective but also internationally. Para kay Mayor Joy Belmonte, sinisimbolo ng Quezon Memorial Circle ang adhikain ng lungsod na igalang ang freedom of expression ng bawat isa. To me, that is the essence of peace. It is to allow everyone to have their voices heard and to understand various perspectives, and yet to choose to live in harmony with one another. Ilang beses nang tinutulan ni Belmonte ang hakbang ng mga otoridad kabilang ang PNP para harangin ang mga protesta sa QC. Noong nakaraang SONA, nakarating kay Belmonte ang mga reklamong nag-ingay ang mga pulis para lunurin ang tinig ng mga nagrarally laban sa gobyerno. Hindi raw ito dapat kinukonsinti. Such free and open discourse must be promoted in order for challenges to the status quo not to spiral into insurgency or worse, radicalization. Inanunsyo naman ng pamahalaan na simula sa susunod na taon, gugunitain din ang 650th year mula nang itinatag ang Islam sa Pilipinas. The national narrative of Philippine history were basically written in the timeline of the Christian. And we do recognize the plurality of cultures in the Philippines. Tatagal hanggang 2030 ang Philippine Muslim Heritage Commemoration. Layo nitong pahalagahan ang papel ng Islam sa pananampalataya at maging sa kultura ng mga Pilipinong Muslim at ang ambag nito sa paghubog ng kasaysayan ng Pilipinas. David Santos, CNN Philippines.